scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabulat, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Hindi mo nilagyan ng intro, ha? Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat, mga kakampi. Ito na naman po ang inyong likod, Fenny Codemus, para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Okay, ngayong araw na ito marami po tayong maipapakita sa inyo na mga kaalaman tungkol sa ating mga OFWs. Tandaan po natin, ang mga OFW ang bida sa mata ngayon ng ating pamahalaan. Hindi lang naman ngayon, matagal na, di ba? Sige, alamin na natin ano bang usapin dito kay Senator Bongo. Para po sa mga balikbayan. Go ahead, sir. Sa mga kababayan nating OFWs, ating mga modern day heroes, kaya nga po meron na tayong Department of Migrant Workers na isinulong natin bilang author at co-sponsor sa Senado para po meron na mag-asikaso sa inyo at makinig sa inyong mga hinaing. At nakikiusap po ako sa Department of Migrant Workers na itong mga concerns na mga reklamo, halimbawa yung mga cargo na hindi natatanggap, tugunan nyo kaagad. Trabaho naman po ng Department of Migrant Workers yan. At gusto rin natin malaman bilang senador, yung totohanan lamang po kung ano talaga nangyari. At alam nyo, pinaghirapan po yan ng mga kababayan natin ang kanilang mga cargo, ang iba dyan talagang nagtrabaho sa ibang bansa, pinagpawisan nila yan at pinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Dapat po ay walang mawala, walang masayang at makarating po sa dapat na paroroonan. So tulungan natin ang ating mga OFWs. Department of Migrant Workers, OIC, Hans Kakdak. Please, tugunan po natin itong mga issue na tulad nito. At kami sa Senado, kung kailangan idinig namin, pakinggan, kung kailangan po magkaroon ng hearing dito, ay willing po ako magka-participate. Thank you, sir. Salamat po. Mga OFWs, mahal na mahal namin kayo. Kayo po ang modern day heroes na malaking tulong po sa ating bayan. Salamat po sa inyo. Thank you. Senator, lumapit na kami sa UWA, lumapit na kami sa DMW, pero wala po silang ginagawang aksyon. Lumapit na po. Yan, at syempre nga naman, ayan ang ating isa sa mga nagtataguyod din ng karapatan ng mga migrant workers, di ba? Ayan. So, tingnan naman natin, ano bang sagot naman ng ating Hans, ano bang mangyayari? Tingnan nga natin, si Atty. Hans Leo Kakdak ng DMW. Patuloy po kayong manalig sa pamahalaan ninyo. Ang bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo ay magbibigay ng kasiguruhan sa inyo na nandito kami para tulungan kayo. Nandiyan na 1348 ang ating hotline ko shared with Admin Arnel Ignacio.
and the OWA. So maraming salamat din sa kanila. So patuloy lang po tayong magkaroon ng koordinasyon at pagdulog ninyo ng mga concerns ninyo, please gawin nyo lang po para matulungan namin kayo ng ganap. Maraming salamat po. Sir Hans, yung talamak na na-install kayo sa Dubai. Oh, ginagawa na ho natin ng paraan yun. Nakikipag-usap tayo. Galing ako ng Dubai at nakikipag-usap na tayo sa UAE government para mahabon yung ganitong klaseng mga practices. Dalawang klase kasi yun eh. Yung cross country mula sa ibang bansa at yung nanggagaling naman sa Dubai. Diba? So, in both cases, we are coordinating with the UAE government, but also we are helping the workers who have been victimized, of course, first and foremost. Tutulungan natin sila kung may medical assistance na kailangan ibigay o kaya yung kanilang ligtas sa pagpapauwi, inaasikaso naman natin. Masakit, Sir Hans, para mga Pilipino pa itong mga nagre-recruit. Online pa talaga sa TikTok. Susubuhin po natin yan, i-expose natin yung mga nagsasagawa nito at idudulog natin sa pamahalaan ng UAE. May malakas din kasi ang kanilang anti-trafficking campaign doon. No, 'di ba? Yan ang mga tugong, 'di ba? Tutulong sa atin. Okay. So talagang safe na kayo talaga at sana nga po ay wala na maging problema ang inyong pagtatrabaho diyan sa mga bansang inyong destination. Yan. Sige, tingnan natin ano ba mga binigay sa inyo ng ating ng pamahalaan natin dito sa atin sa airport. Tingnan nga natin. Anong meron sa airport natin ngayon para sa mga OFW? Kung ikaw ay isang OFW, wag mong papalagpasin na bisitahin ang The OFW Lounge. Ito ay bagong proyekto ng OWA para sa ating mga OFW. Dito, maaari kang makapagpahinga at makakain ng libre habang nag-iintay ka ng boarding mo pabalik sa bansang pinagtatrabahuhan mo. Ang cozy ng lugar at 24 hours na bukas ito, kaya pwede kang magkape 1 to sawa. Unlimited arroz caldo. Meron din silang mga kakanin, cookies, candies, chips at lagi nilang nire-refillan ang mga pagkain at tubig dito. Meron din silang charging station at free wifi. Medyo mabagal nga lang. May mga komportableng maupuan ka din dito habang nagbabasa ng newspaper kahit lahat naman ay nagsa-cellphone lang. Magandang tanawin para mag-emote kasi alis ka na ulit ng Pinas. Pwede ka ding matulog dito or mag-power nap. At meron din silang freedom board kung saan maaari mong isulat kung anong mga gusto mong concern bilang OFW. Kaya naman ginrab ko na ang opportunity na ito na magpasalamat sa OWA dahil sa ganitong proyekto nila para sa ating mga OFW. Na sana dumami pa ang mga ganitong klaseng proyekto para sa atin. Ang karamihan ng mga nakasulat dito ay pagpapasalamat sa OWA. At meron pa nga naglagay ng photo nila. Ang cute lang, di ba? May monitor din dito ng mga flights kaya mababantayan mo kung boarding na ang flight mo. Lagi din sila nag-update time to time kaya huwag kang mag-alala. Minsan nga sinisigaw pa nila para marinig mo talaga. Ang babait din ng mga staff dito, very accommodating pa. Nakakatuwa dahil bilang more than 10 years na akong OFW, for the first time nagkaroon ng libreng lounge na kagaya nito. Kaya sobrang nafe-feel namin na hindi lang pangalan ng makabagong bayani, kundi kahit papaano, nararamdaman na namin ito. Kadalasan kasi sa mga lounge, dapat naka-business class ka or di naman kaya ay magbabayad ka na ang presyuhan ay umaabot ng 1K pataas at maximum 3 hours lang na pwede kang magstay. Pero dito, walang limit. Basta OFW ka, libre lahat. Matatagpuan pala ang The OFW Lounge sa Terminal 1, 4th floor, katabi lang ito ng Starbucks. Madaling tumbukin ang location kasi may mga signages siya. At kung hindi mo makita, maaari kang magtanong dahil alam ng mga nagtatrabaho dito sa airport ang location nito. Kung may kasama kang family mo, welcome din sila dito. Hindi sila masyadong mahigpit dito at hindi strikto na dapat kompleto yung requirements mo bago ka nila papasukin. Baka kasi ang iba natatakot pumunta dito at baka pagbayadin sila. Don't worry, libre lang ang lahat ng ito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-register sa reception nila.
Mag-fill out ka lang, ganun lang kadali. For now, sa Terminal 1 pa lang ang may OFW Lounge, pero nagpaplano naman sila na maglagay din sa Terminal 3. Kaya sa mga kabayan ko, bisitahin nyo ang DOFW Lounge at feel at home lang kayo dito. Pwede ka din palang mag-register ng National ID dito. Katabi lang ito ng DOFW Lounge. Need mo lang mag-fill out ng form at ibigay ang passport mo. Ang National ID ay ipapadala kung saan ang address na ibibigay mo dito sa Pinas. Sabi kasi ni Kuya na darating na yung time na yung National ID na lang ang gagamitin mong valid ID. Hindi tulad dati na bago ka makakuha ng valid ID, dapat mayroon ka din munang valid ID. Open pala sila dito from 8 AM to 9:30 PM para sa National ID registration. Basta bisitahin nyo lang sila para ma-experience mo din ang proyekto ng gobyerno para sa ating mga OFW. Kuha mo? Yun. Di ba? Di ba? Medyo masaya naman sila, di ba? At siyempre, sabi nga kanina, ang tawag doon sa National ID, doon ka daw pwedeng kumuha, di ba? Paalala nga natin, ano ba yung National ID na yan? Tingnan nga natin. Ang ID. Ito po. Nawala ang ID. Sige, tingnan natin. Ano nga ba yung ID na yan? Ito po, National ID. Dito pwede. Walang signature, oh. Kaya iba. National ID, ni-reject? Bawal yan. May batas tayo na Philippine Identification System Act. Ayon dito, may parusa sa sino man tumangkin, tanggapin o kilalanin ang PhilID bilang valid ID. Ang multa, 500,000 pesos. At kung government official o employee ang gumawa, dagdag pang penalty na disqualification from holding public office or employment. Naglabas na rin ang Philippine Statistics Authority ng isang public advisory. Paalala nila, dapat tanggapin na valid ID ang PhilID, pati na ang printed ePhilID in all national government agencies, LGUs, and private sector. Sabi ng PSA, kung authentication o verification ang concern, may QR code naman na pwedeng gamitin para dito. Kung tanggihan ang national ID mo, pwedeng i-report ang detalye sa PSA via Facebook, hotline, o email. So, alam nyo na ha, ang national ID, bawal i-reject. Share nyo sa matutulungan, please. And that's your legal life hack. Follow for more. Okay. Tandaan po natin, ang mga IDs kailangan din natin dyan sa airport, di ba? Okay. Yan. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ito.
family pack ang inyong Absolute Pure Distilled Drinking Water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating Absolute Pure Distilled Drinking Water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Tingin ng ID. Ito po, national ID. Okay, ayan ang national ID. Pinakita na kanina Walang yan, di signature, ba? oh. Tayong iba. Okay. So tayo ay dadako naman sa ating ano ba to, yung mga mamaya na yan siguro. Tingnan natin yung si Professor ng Lasal. Di ba? Si Professor Castro. Tingnan natin kung ano mga binanggit niya dito. Sir, anong mga nakikita? Sir, anong mga nakikita ninyong solusyon na bakit patuloy tayong parang inaapi ng China? Una ho, malakas ang China. We have to accept the reality. China now has the second largest economy in the world. It has the largest navy, and it's in a position for expansion. So this will be a long-term challenge. Walang simple solution for that. This is something that our generation and future generations would have to face on how we have to deal with an emergent, confident, and expansionist China. Anong nakikita natin solusyon? Wala solution dyan eh. So how do you deal with it? Of course, ang ano dyan is, historically, pag may ganyang malaking power na expansionist, this would trigger a conflict. Kahit saan naman natin dalhin, kahit sa international, is pagmamayari talaga natin yung area Oh, na yun. nga, but of course, ang laro ng China, might makes right. Makapangyarihan ako ngayon eh. Yeah. So ako mag-aano ng narrative. Ano dyan, of course, ang first step that we have taken is yung comprehensive archipelagic defense strategy. Part din, we have to rely on allies. Lalo na yung alyansa natin sa Amerika at yung security partnerships natin with Japan because we cannot handle this situation all by ourselves. So tama lang bang gagawin ng ating Pilipinas na talagang humingi ng tulong sa Yeah, Amerika? of course, alliance. Alliance, natin, yan ang alliance. kailangan natin. And of course, security partnerships. Yes, okay. So maraming salamat po si Sir Renato de Castro. Okay. At ngayon mga kakampi, sabi nga natin, ito ngayon ay panahon ng Ramadan. Welcome the month of Ramadan with a heart filled with peace, harmony, and joy. May the divine blessing of Allah protect and guide you. Ramadan Mubarak. Pakinggan po natin, ano ba ibig sabihin ng Ramadan? Karamihan ngayon, tayo rin po ay nakikisimpatya sa buwan na ito ng Ramadan. Sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim, sa inyo pong lahat, ay kami po ay nakikisimpatya sa inyo. What is Ramadan? Ano ba ibig sabihin ng Ramadan? Tingnan natin anong sinabi ng ating kaibigan. What is Ramadan? People say we're fasting. That's only a part of it. It is the month of peace, the month of tranquility, the month of cure, the month of goodness, the month of forgiveness, the month of mercy, the month of attaining paradise, the month of the Quran, the month of revelation, the month of celebration of being a Muslim, where we practice self-restraint. We don't just do what we want. We do what the Almighty has ordained. Subhanallah. So, it is our duty to make an effort with the word of Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان. Okay. Yan ang sinabi niya ha, pag-aayuno. Hindi lang naman sila basta-basta nag-aayuno, di ba? Sabi nga natin dito yung pagpapatawaran, ha? Pagbibigayan, pagtanggap ng mga kamalian, pagsisisihan, di ba? Parang tayo din, nag-aayuno rin naman tayong mga ano, di ba? Mga Kristiyano, di ba? Ayan. Okay. Tingnan natin naman ang okay, at sabi nga natin, Ramadan o buwan ng pag-ayuno ng mga Muslim, igagalang po natin yan. Ano? Kung sila po ay nagdarasal, wag po tayong pakalat-kalat. At wag dun sa mga dun sa mga nasa mga Middle East na bansa. Ito po ay mga Muslim, Islam ang kanilang paniniwala. So, kailangan po natin wag kayong titingin sa mga nagdarasal na yan. At huwag kayong maging maingay. Huwag magpakita na kumakain kayo habang sila ay nag-aayuno. Fasting ang tawag nila doon, di ba? So, dapat po ay hindi kayo magpapakita nang kayo ay umiinom, kumakain dahil sila ay hanggang may araw, hindi talaga sila pakakain. Yeah? So, sa lahat ng mga kaibigan natin, mga ka-sisters, ka-brother, ito ang buwan ng Ramadan. At sabi nga doon, hindi lang naman ito parang ikaw ay nagfa-fasting, 'di ba? Ito ay buwan na kung saan ikaw ay nagsisisi sa mga lahat ng ginawa mong kasalanan. Ikaw ay hindi kumakain. Una, ano niya ba yung pag-aayuno din? Ano yan pag-strength din, parang lahat ng mga kasalanan mo sa loob ng katawan mo ay parang pinapalis, no? Inaalis. Plus, nakakatulong yun sa ating kalusugan, ang fasting, di ba? Yun. So, yan po ang buwan ng Ramadan. Ngayon, tingnan mo natin po habang tayo ay may mga ano ba tayo? Pwedeng makita yung mga trabaho. Walang masyado. Okay, tayo muna ay magpaalala, ano bang mga karapatan natin bilang isang manggagawang Pinoy sa abroad. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan!
Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat! At paano na ba natin kapapangalagaan ang ating sarili? Pero natapos ba yung sa Ramadan? Okay. Paano nga ba natin pangangalagaan ang ating katawan, di ba? Tandaan natin, ang pagiging malusog ng ating katawan ang magiging puhunan natin sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya dapat lagi nating iingatan ang ating sarili. Huwag na huwag niyong kakalimutan na tayo ay matulog ng maaga, di ba? 8 hours sleep, di ba? Ika nga. Nova Season is watching. Diana Pineda, Elena Peliesco, Isay Nicodemus, at lahat ng followers natin. Thank you very much po sa inyong lahat. Bakit nga ba nagkakaroon ng ng Ramadan, di ba? Taon-taon pareho kasabay din. Tayo din ngayon ay itong March 27, 28, 29, 30, and 31. Tayo pong lahat ay nag-aayuno or nagtitiga sa ating mga kasalanan, ganun ba yun? Yung iba ay nagkakaroon ng penitensya. Yeah. So, lagi natin titingnan po yung mga ganitong klase. Ito ay maaga ngayon eh. Dati, April last year, di ba? Ngayon naman ay March po. So, paiba-iba din yan. Kung matatandaan natin, February 15 nang magkaroon naman ng Ash Wednesday. Di ba? Okay na? Okay. Tingnan natin pang maigi, ano nga ba ang itong Ramadan na ito. नाज़रीन, पाकिस्तान में रमजान का आगाज कब होगा, इस हवाले से अहले ईमान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक माहिर फल्कियात और एमिरेट्स एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम अल जरवान ने गुज़श्ता रोज पेशगोई की थी कि सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का आगाज 11 मार्च 2024 से मुतवक्को है, जिसके बाद पाकिस्तानी शहरियों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग साबका रवायात को बुनियाद बनाकर अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होगा तो फिर इससे अगले रोज यानी 12 मार्च को पाकिस्तान में पहला रोजा हो सकता है। जबकि कुछ लोग इस बात को दलील के तौर पर मान रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि माजी में सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक साथ भी रमजान का आगाज और ईद उल फितर की रवायतें मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी रमजान का आगाज 11 मार्च से मुमकिन है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि किसी भी हुकूमती महकमे की जानब से किसी किस्म की तफसीलात सामने नहीं आई। ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अंदाजों की बुनियाद पर बनाई गई है। Okay, yan po. At syempre nga, sabi nga natin, tingnan muna natin ang ating kalusugan naman ngayon. Sa ating babaeng migrante may kakampi ka, tandaan po natin lagi na ang kalusugan ang siyang puhunan natin sa pagtatrabaho. Dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Tingnan natin.
yung 5 bagay na hindi dapat ginagawa pagkatapos natin kumain? 5 lang ang tatandaan nyo. S, 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 F, D. Ang unang S ay ang sleep. Bawal matulog pagkatapos kumain kasi nasisira ang metabolismo natin. Ikalawang S, smoke. Dahil pag naninigarilyo tayo, yung nicotine, humahalo sa dugo, nagpapabagal ng sirkulasyon nito. Ikatlong S, shower. Pag nagsashower tayo, lumalamig ang nerves ng kamay at paa na nagbabagal din ng sirkulasyon ng dugo. Ikaapat ay ang F. Mali ang kumakain tayo ng fruits pagkatapos kumain dahil ang enzyme dapat kinakain bago ang meals. At ikang huli, yung drink tea. Bawal tayong magtsaa dahil ang tsaa ay may acid at ang acid dapat nauuna bago kumain. Yang 5 na yan ay hindi dapat natin ginagawa. Dito nyo lang nalaman sa Alam Nyo Ba? Okay, ayan, di ba? Ano bang mga exercises ang pwede? Lalo na sa mga nagkakaroon ng depresya sa kamay. Tingnan natin, pakikita ko po sa inyo. Ayan, medyo nawala. O yan, sige. Kung hindi ka makatulog sa gabi, ang gagawin mo? Exercise na ito para sa mahimbing na matulog. Ganyan po, 100 times before going to bed. Yan, pag hindi ka nakakatulog. Pero pag lagi nalang antok na antok, pabaligtad naman. Hindi, yan. Okay. Next. Sa back pain, tingnan nga natin yung mga OFW natin, lalo na yung laging trabaho ng trabaho. Do you have a weak lower back? Here's a little hack. Use your bed to do reverse back extensions. Lay on your bed with your hips on the edge, keeping your legs straight, lift one leg at a time. Lift slowly, hold for a second, and don't overextend. This also works your glutes. Okay. Okay, pakita na natin lahat din. Okay. So, ayun yung mga pwede. Sa inyo ang mga tips kung ikaw ay may headache, sipon. Ayan, kilala niyo ba yan? Labis ang nakain at kung hindi makatulog, ay meron tayong pwedeng Thank you very much dito ha, kay ano pangalan ito? Itong mga naman nyo sa pamamagitan ng pagpindot o gently massage yung mga area. Magaling to si Doc na to eh. Salamat po sa inyo ha. Kung ikaw ay masakit ang ulo, gamitin ang 2 daliri at ilagay sa gitna ng ating mga kilay at i-massage mo gently, circular motion ng 2 minutes at dahan-dahan maiibsan ang sakit ng ulo. Kung ikaw naman ay may sipon, kumuha ka ng 2 tagalawang daliri, at ilagay mo dito sa gitna. Yung ilong mo, nandyan, at i-massage mo gently in circular motion para maibsan ang iyong sipon. Kung ikaw naman ay inuubo, puntahan mo itong nasa ibaba ng leeg mo at ikot mo dyan, circular motion, at maiibsan ang iyong pag-ubo. Pang-4, kung ikaw ay sobra ang nakain, pwede mong pindutin itong kanang kamay mo, itong nasa pulso, at iikot mo ng circular motion for 2 minutes at dahan-dahan matutulungan niya mag-digest ang iyong tiyan. At huli, kung ikaw Ayun, di ba? Thank you, Dr. Atuwi, something, di ba? Salamat po. Ayan na, para sa ating mga OFW, di ba? Alam ba ninyo, na tayo rin ay namumroblema, lalo yung mga OFW, namumroblema yan, di ba? May nakita rin tayo di ba? Paano nga ba ang mga employer mag-utos o magsalita sa kanilang mga employer? Sa kanilang mga manggagawa. Tingnan nga natin. For entertainment purposes. For entertainment purposes only. Hi, madam. Hello. What's your name? Madam. What's your name? Name. What's your name? Budoy, madam. Budoy. Yan, si How are you, Budoy. I'm fine, thank you. How is your fly? Madam? How is your fly? Good? Good. Yes. Budoy, did you eat the airplane? Madam? The airplane, did you eat? No. No, madam. Why? The airplane very nice. Yeah. Why you did not eat?
So you are angry now? You are angry? Where's the driver? In the car. Okay. Go driver, remove X driver. Madam? Go the driver, remove X driver. Faster, faster, you're angry. You faster, faster. Put your eggs and then you throw your things there. Throw your things and then we cooking, okay? Hey, 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 hey. What are you doing? Why you throw like this? Why? Bodoy, are you the children? Are you the children? No. No children? No. Now cooking, okay? You are my helper, okay? My cooking. You bring for me the kitchen in the fridge. Faster, faster, you put in the drainage, okay? Put in the drainage. Faster, faster, I'm hungry. The white drainage there. You see? Yes, yes, yes. This one, the drainage. Good, good. Now, you give me garlic powder. Faster, faster. Why you like that? Why you slow, slow? Faster, faster. I like you helper. Faster, faster. What madam? Garlic powder. No understanding. Pag ganyan, pamamatay ka talaga The eh. garlic like this. Powder. Nakatagal si Budoy, di ba? Yes, faster, faster. Bodoy, you bring for me also the chicken square. Chicken square. I will cut square. No, 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 no. Not like this, not cut. Chicken square. There. Look. Yes, yes, chicken. yes. The faster, open fire for me. Open fire. Faster, faster. Hey, 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 hey. Hey, what you doing? What the doing? Ubin fire. Ubin fire. No, 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 no. Hard understanding your English. Hard understanding. Open the fire. Yes, yes. You come back all the things. Come back all the things. Yes, faster. And then you putting the water. Yes, yes, yes. Now, give me up. Up. Thumbs up. Faster, give me up. Hey, hey. What you doing? Give me up. Faster, faster. Go there. There, this one. You see that one? Faster, faster. Yes, yes. Not for me. You putting there. You putting there. Yes, yes. Listening. Listening to my told, okay? Now, prepare fruits for us, okay? After eating fruits, okay? Green apple. Yes, yes, green apple. And then grapes. Grapes? Yes, the faster, the faster. I like my helper is the faster for me. Budoy, you eating hado? Hado. No? I don't know madam. Hado. Hado, the long one. Hado, the putting the sandwich, the favorite of me. You don't know? Finish. You no understanding English. No understanding what I'm told. No understanding. Ayan ang kabuuan nating programa ngayon. Bago tayo magtapos, magpaalala muna tayo sa trafficking. Ano ba ang trafficking sa atin? Meron ba tayo niyan? Sige. Alam niyo, di ba? Alam niyo po talaga pong may mga ganyan. Kaya nakakaloka talaga pag hindi mo naiintindihan. Di ba? May isang kasamaan po kami. Sabi ganito, okay, Rose cook the dog, sabi niya. O, di ba? Eh, di ang ginawa ngayon ng niluto niya yung aso niya, asong alaga nung kanyang employer. O, nakulong ang ating kababayan. O, di ba? Kaya kailangan pag-aralan din natin yung mga baligtad na English, no? Di ba? Okay, next natin. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, ay handa siyang gawin ng lahat. pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim.
sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan po ang kabuuan ng ating programa. Tingnan natin kung makakapasok ang ating Saudi Arabia. Andiyan na ba? Sige. Pero sabi nga natin, ang kabuuan po ng ating programa ay babaeng migrante, may kakampi ka. At sana po ay huwag kayong magsasawang manood ng ating programa. At dito po ninyo malalaman anong ba iba't ibang mga mula sa kalusugan. Diba? Bigyan namin kayo mula sa mga paalala, mula sa ating himpilan. O, diba? Yun mga ganon. Tingnan natin, ano ba yung mga iba pa na importante para sa mga OFW. Yan, diba? Dito lang po yan sa babaeng migrante may kakampi ka, diba? So, wala pa? Sige, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata ha! Ingat! This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. Okay, ayan. Naku, nasa Saudi na ba tayo, ma'am? Nasaan ba tayo ngayon? Naka-ano kaya ta? Naka-mute? Hi ma'am, good afternoon po. Nasaan ka na? Good afternoon po, Bahrain. Bahrain. Magandang hapon. Ay, good morning po ng Bahrain, ma'am. 11:30 po. 11:28 po dito, diyan po sa Pilipinas, hapon na po. Pareho ba yung employer mo yan? Dati pa? Hindi po, ma'am. Bago? Papayagan Bago. ka kaya?
Yes po, nandito pa rin naman kami sa aking agent, sa bahay ng agent namin dito, yung kumuha sa amin. Okay. Ano ba ang mga issue natin ngayon, ma'am? Ang mga issue po natin ngayon, ito, may dalawa tayong i-interviewin, ma'am, kung ano naman po ang mga masasabi nila dahil nakarating na din silang safe dito sa Bahrain po, mga OFW din po sila, kung ano yung mga dapat at hindi dapat na gawin ng isang OFW. Sige nga. Sige. Yes. Parang maganda ka ngayon, oh. Ganda naman. Maganda siya, oh. Andito po yung isa, ma'am. Interviewin ko lang siya. Sige. Hello po. Okay, sige. Ito po siya. Si Miss, anong pangalan mo ulit? Kimberly. Hello, Kimberly. Okay, ma'am. Sige na, kausapin mo na, ma'am. Yes po. Ma'am Kimberly, ano po ang masasabi mo bilang isang OFW na nakarating ka na naman sa isang pagsubok sa buhay na nandito ka ngayon sa Bahrain? Kung ano yung mga bilang isang OFW, mga karanasan mo at nandito ka na naman sa bagong magi-start ka na naman ng bagong yugto ng iyong buhay, bagong employer. Ha? Magpakilala ka. Ha? Hindi ko alam ano sa muna ko. Muna natin. Nakalive tayo. Hindi daw nila alam, nandito nga sila sa Bahrain bilang isang OFW, nagtatrabaho dito po sa, kung ano yung karanasan mo po, ma'am, ano yung mga ano mo sa buhay mo ngayon, dahil ikaw nga ay bagong uwi ka lang po ng Pilipinas at galing ka ng Saudi, di ba po? So ano naman po ang karanasan mo bilang isang OFW na nakarating ka dito sa Bahrain ngayon? Sige. Pasensya na po, naloling lang po ako, ma'am. Masaya, ma'am, kasi na-meet ko na ngayon yung, mamimit ko pa lang mamayang hapon yung magiging amo ko. Tapos po, ma'am, ano pati? Ano ako, ma'am, hindi ko alam ano sasabihin ko. First time mo ba diyan sa pagtatrabaho? Sa po, ma'am. First Opo, time. ma'am. Kasi dati po, ma'am, ex-abroad na po ako, ma'am, dati doon sa Saudi. Okay naman po yung amo ko. Okay naman yung mga trabaho, yung mga anak ng amo ko. Okay naman po yung pagdala sa akin. Wala naman ano-ano. Tapos, ma'am, tapos ko po yung 2 taon ko na wala pong problema. Kasi, ma'am, dito na po ako sa Bahrain. Masaya po ako ngayon kasi hinintay ko yung amo ko kay susunduin na kay panibagong pagsabak na naman sa trabaho. Ano ba, kailan taong ka nung ikaw umalis? Nakailan taong ka nung nakaraan, yung unang-una mo? Una-una, ma'am, yung 2021 po. Tapos, natapos yung kontrata ko sa 2023. Tapos ngayon, 2 linggo lang po ako. Opo, ma'am. Tapos 2 linggo lang po ako bakasyon. Tapos ito na naman po, ma'am. Bakit? Palipat-lipat. Hindi naman pwedeng parang after 2 years, balik na uli sa normal. Hindi pwede? Ma'am, parang gusto ko din, ma'am, dito sa Bahrain, ma'am. Kung ano po, kung parehas lang po ba doon sa Saudi, pati dito po. Yan. So, yung isang kasama naman natin, Kimberly, sino yung isang kasama mo? Sige. Yung isang kasama pa po, ma'am, naglinis. Sige. Ano, happy ba sa pag-alis? Hi, ma'am. Ayan po, yung mga bagong dating po na OFW from Bahrain po. Ma'am, nandito rin po isang OFW din na kasama natin na ex-abroad din po siya, ma'am, from Kuwait. Ano nga po ang pangalan mo, ma'am? April. Ayan po siya, ma'am. Hello, April. Kamusta? Okay naman po. First timer mo ka ba o timer na? First timer sa Bahrain. Sa Bahrain talaga. Pero sa ibang mga bansa, nakarating ka na. Middle East. Sa Kuwait lang po. Sa Kuwait. Sa Kuwait, oo. O, ba't ka umalis sa Kuwait? Ban po hindi na ako makapasok. Okay. Pero may pinag-uusapan na ngayon Parang may pinag-uusapan na baka pwede na mga susunod siguro April. Tingnan natin. Pero maganda na dyan. Opo, okay naman. Pero ikaw, anong experience mo sa pag-abroad? Is it okay? Para bang sa'yo ay mahusay, maganda? Una po, ito po, yung una po, siyempre, first timer, nung sa Kuwait ako, kakaba, kung ano po yung maisip mo kung okay ba yung amo mo, or siyempre, iba yung yung matagal ka na, yun. Parang malaman mo na yung ugali nila, kung okay sila, yun, parang nag-adjust ka na rin. Ano ba dapat tingnan natin pag nag-abroad ka? Kailangan ba lagi ka susunod sa kanila? O paano? Kasi ang hirap din di ba? Lalo kung batang alaga mo. Di ba? Ano ba dapat ipakita nila? Matapang ka o mabait ka o para Hindi naman po. Hindi po.
yung marunong ka makipagsama, parang anak mo rin. Yung marunong ka mag-usap sa kanya ng maayos. Parang anak mo. No. Okay. Ano na ipundar? Ikaw ba, ano na ipundar mo nung una mong punta? Nung una mong alis sa Kuwait papunta? Ano po, baka. At saka yun, nag-imbis ako na ng palay. Very good, yung very good. dalawa ko, bahay. Pinagawan ko ng bahay sina mama ko at saka papa. Eh, asawa mo, anong sabi? Pinayagan ka? Wala kasi akong asawa, anak lang. Iniwan ko yung anak ko ng months pa lang. Yun, doon yung anak ko nakatira sa bahay ni na mama ko. Yun, pinagawan ko sila ng bahay. Yun, very good. Congratulations. I hope na makarami ka pang maging trabaho talaga, di ba? Okay. Sa'yo ay natutuwa ako sa inyo, ha? Yeah. Balikan natin si Wow, Okay. Thank you so much po, Ma'am April, at saka si Ma'am Kimberly. Ayun, naglilinis na sila dito kasi kami. Ayan po, sa lahat po ng mga nag-abroad, pag-isipan po ninyo, hindi po padalos-dalos, dapat po, mag-isip po kayo, pag-isipan ng 10 beses, humarap kayo sa salamin, tanungin nyo sarili nyo, kaya ko ba to, kaya ko ba ito? Hindi yung sasabak kayo, mag-abroad kayo, pagdating sa abroad, gusto nyo nang umuwi. Napagsabihan lang kayo ng amo nyo na pagagalitan nyo na rin ang akala mo ikaw tigre. Hindi po, mali po yun, ma'am. Kayo yung iba po, yung tinatanong ko sa iyo, ma'am Fe, noon, na yung ganito po yung pidos, kasi yung iba hindi nakikinig. Kaya pagdating ng abroad, hindi alam po ang ginagawa. Kaya sa first month hanggang 3 months, they are just observing your attitude. Kasi ang unang-unang obserbahan ng isang amo, bilang amo natin, employer, attitude po. Kaya we need to respect them at irespeto kung ano yung iuutos sa'yo, kung ano yung ano sa'yo. Hindi yung ikaw pa ang magaling. Hindi po ba, ma'am Fe? Oo. Ikaw ba, ano ba trabaho mo ngayon dyan ulit? Ay, ganun pa rin, ma'am. I'm proud of OFW. Dito pa rin sa bahay. Okay. Ma'am, bakit pabalik-balik ka? Yes po, ma'am. Gusto ko rin na magkaroon pa ng karagdagang kita pa para naman may idagdag pa sa puhunan namin sa aming business, ma'am. Kasi syempre, kulang pa rin naman. Hindi naman yung andyan na yung business mo, kulang pa rin. Kailangan pa rin na may pangdagdag. Tsaka para sa anak kong mag-aaral pa this year na naman po. And I hope siguro ang isang inaano ko lang sa inyo maigi, kailangan ang pag-abroad ay may tuldok, Hindi habang panahon ikaw ay mangangamuhan, di ba? Alam niyo po si Miss Irene, marami na rin naging karanasan, marami na natulungan, di ba? Yung mga ganong klase. So, Miss Irene, siguro sa'yo, message mo ang ating mga kababayan bago takinuwanan. Dahil alam ko bagong-bago ko pa lang yan, magpapahinga ka pa lang. Sige. Karating namin actually kagabi, ma'am. Sige, mukhang masaya ka naman. Balitaan mo kami kung ano ang employer ninyong tatlo, ha? Sige. Yes po, ma'am. Oo. So, magbigay ka ng message sa ating mga kababayan? Yes po, sa ating mga kababayan, kung mag-abroad po kayo, makinig po muna kayo, di ba, dadaan po. Kasi old and new po na mga OFW na mag-a-apply, dadaan at dadaan ng OWA po yan. Kailangan naman kayo, pag nakikinig po kayo sa trainer o sa naman nagle-lecture, yun na nga po sa PIDO, sa OWA o whatever po, makinig po kayo, focus kayo para alam nyo po yung kung ano yung ginagawa nyo na tama o mali. Yung iba po kasi, mga kababayan, hindi kayo nakikinig hindi kayo nagpo-focus. Kaya pagdating nyo ng abroad, hindi nyo alam kung ano yung mga tama at saka mali na ginagawa ninyo. Marami pong ganyan, ma'am. Kaya pakiusap lang sa mga mag-a-abroad, pag-isipan po mabuti at magdasal po ng buong puso. Hindi magdarasal ka, pinagalitan ka lang ng konti ng amo, Diyos ko, gusto ko na pong umuwi. Hindi po ganon. Magdasal po kayo ng buong puso na think always positive para naman po sa kinabukasan natin. Laban lang po, mga OFW. Kayang-kaya po natin yan. Isipin niyo po, mga kababayan, mga co-OFW na kaya niya, kaya ko, kaya nating lahat. Kaya lang, laban lang po. Di tuloy-tuloy pa rin ang gagawin mong pagtulong sa ating mga kababayan dyan. Yes po, hindi po magbabago yan, Ma'am Fe. Tuloy-tuloy pa rin yan. Umalis man ako, nasa airport man ako, andyan pa rin kahit na may mga busy din akong ginagawa. Sige, may mga nagme-message, Ma'am Irene, ganito yung Sige po, tulong lang po dahil nga po mahal ko ang mga OFWs. Alam mo yan, Ma'am Fe. Yeah, okay. Maraming salamat, Miss Irene. Alam ko marami pa tayong kwentuhan pero alam kong kailangan yung magpahinga dyan. Maraming salamat. Thank you so
Ma'am Fe. Salamat. Ayan, nasa Bahrain na yung tatlo, ha? Salamat po. Yes, so, mayan po sila mga busy na mga magagandang OFW. Oo nga, mukhang masisipag. Dapat. Ma'am April. Ayan, sisipag talaga nila. Diba? Pero month of Ramadan ngayon, ma'am, di ba? Yes po, start po ng Ramadan. Ayan, mapapasabak na kami sa Ramadan. Yan, ako, busy yan. Busy, no? Yes po. Okay, maraming salamat. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Think positive. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye, ma'am. Thank you so much po. Okay. So, busy. Tatlo di ba? Pero bago tayo maghiwalay, tingnan muna natin anong buhay sa Kuwait. Sa Korea naman, di ba? Ang mga Pilipino natin doon, anong buhay Korea? Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nanonood worldwide, OFW. No? Ito ang buhay abroad. Narito kami sa bansang South Korea na kung saan sa lugar ng Dongyo. Ito ay Sabado, Market Day. Tingnan niyo po mga kababayan, no? Ayan po. At siyempre, ang ating pong pastor, ayan, namimili siya, pang damit. Baka mga sa Pilipinas dyan, gustong magpabili ng mga damit ang pag-Korean. Pastor, kawala naman, ayan. Kasi ang balak po namin ay sa anniversary, ay magkaroon po ng souvenir ang ating mga aatin sa church ng pang-Korean dress, no? Pang lalaki sa pang babae, tapos pipicturan sila. Ayan po, no? Isa na pong napili ko ng magandang no? Ayan po. So actually, nagpadala po ako sa Pilipinas niyan ng 3 piraso, 6 na piraso. 3 panlalaki, 3 pambabae. Para po sa photo booth, no? Ayan. So yan po ang ating pong isa sa mga gustong na photo booth, no? Sa mga Pilipina na punta sa Korea na hindi pa nakakapag souvenir ng photo shoot, no? Dito po. Ayan, makakasuot po kayo kung nais niyo po ay kontakin nyo na po kami. Diyan meron kami professional photographer na si Brother Carlos Caloy. No? Ang aming pong photographer. Ayan, no? So, ayan, mamimili na po kami. Ayan po. Tingnan nyo pong mabuti. Ayan, no? Mga damit. Actually, pag binili nyo po yan sa pesto, umaabot po ng isa ay 50, no, 80, isang dito pero dito po ay talagang pangmasa. So sa mga nais mong mag-order dyan, no, ng Korean dress na traditional, sabihin niyo na po kay Kuya Ace, no? At pwede po natin ipadala sa Pilipinas, no? Nahirapan ko rin ako mamili. Nahirapan si Pastor mamili ng mga dress code ng Korean dress, no? Ayan po, guys. Ayan, no? So, napakarami po ng tao. Ayan po. Ayan, no? No? Saturday day and Sunday, maraming tao. Market day. Okay, minsan pa muli, nagpapaalam pa samantala. Ito po si Kuya Ace. It's me. See you next time. God bless you. Buhay abroad. OFW. Bye-bye. Oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babae Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, dito sa Kakampi Online,